So, hello beautiful business-minded people. Ang dialogue natin, bakit hindi tumatagal ang mga employees ko? No? Baka nagtataka kayo, bakit employees ang pinag-uusapan pero ang topic natin ay feng shui. Okay? Baka naman ang iniisip ninyo, Mami, nag-hire ako ng tao pero after a few months, umalis na naman. May mga empleyado akong tamad, walang initiative, o worse, nag-ghost na lang bigla. Nako, paano yun? Masasagot ba yan ng feng shui? Tingnan natin. Because how many times have we experienced this, no? Mga problema sa tao. But what if, sinasabi ko na sa iyo na hindi lang about salary or benefits ang employee retention. It's also about energy of your workspace. It's also about so many other factors na nakaka-attract ng maling tao or pushing away the right ones. Kaya, ngayong gabing ito, anak, let's discover together Feng Shui 2026. Energy secrets to attracting loyal, hardworking employees who will stay with you with a very special guest who will teach us ancient wisdom that successful Chinese business owners have been using for many, many years. I'm Mami Negosyo. I've been in business for more than 40 years. Naging franchisee po ako ng Chowking for 18 years. STI College licensee po ako for 28 years. Plus maraming ibang businesses na hindi ko nababanggitin. I'm now retired, kaya naipasa ko na po yung aking mga negosyo sa aking mga anak, and I'm now a mentor helping entrepreneurs like you to grow easier and faster. Ang dami ko pong pinagdaanan, pero ang dali lang pala ng negosyo. Hindi lang talaga, pinagugulo lang nila kung hindi natin alam. So if you want to get free resources, alam nyo naman na sa lahat ng social media, hanapin nyo lang ako, Mami Negosyo. Meron po akong 3 video everyday. And you can also go and download our starter kit sa ating website, maminegosyo.com. So I'm so excited to have our guest here today. Alam nyo ba na may mga business owners na kahit paano sila mag-hire, parati na lang silang nahihirapan sa kanilang employees. Pero yung mga successful businesses, meron silang mga sekreto that go beyond training programs at saka employee manuals. Sure, tinuturo natin yan, no? Pero hindi lang yan. At natutunan ko ito sa ating guest. Ang guest natin is a pure-blooded Chinese feng shui master with more than 20 years of experience and the only feng shui master or expert in the Philippines na makikita nyo po yung mga billboards niya all over EDSA, NLEX, and other major streets. Siguro naman napakinggan nyo siya on LS 97.1 or Super Radio DZBB. I was a guest last year dito, kaya doon ko siya na-meet. Nako, nakaka-excite, di ba? Let's welcome the Philippines' most trusted and the best feng shui expert, si Master Hans Kwa. Yay! Hello po, Mami Negosyo! Kyonghiwan sa Happy Chinese New Year po sa lahat. Magandang hapon po, magandang umaga. Depende kung saan part kayo ng mundo. Kanonood kayo ng live o napapanood nyo po ng buyer replay. Alam nyo ba, last time na guest ko sa DZME, si Mami Negosyo, ang dami kong natutunan na inspire talaga ako. Alam mo, maganda makinig kay Mami Negosyo kasi experience talaga siya. Una, maraming mga coach right now, left and right, pero sila mismo walang negosyo. Sila mismo never nag-try ng negosyo. Mami Negosyo is talagang trusted pagdating sa negosyo, experience-wise, nag-aral at continuously nagahasa. Palaging may mga seminars, may mga trainings. Siya mismo nag-a-attend at siya mismo ang nagtuturo. Kaya naman pagdating sa negosyo, importante na mag-invest tayo sa sarili. Para ma-improve natin ang buhay natin, negosyante man tayo o career-oriented man tayo, learn from the expert. At pagdating sa expert, Mami Negosyo ang pinagkakatiwalaan ni Master Hans. Mami Negosyo, kamusta ka po? Okay po. Nako, ang sarap-sarap. Ang ganda-ganda naman ang kwento nyo. Alam ba ninyo, anak, no? Si Master Hans, hindi lang siya friend ko. I discovered na family friend pala namin siya. Kasi yung aking sister at saka brother-in-law na nagmamanage doon sa aming pawn shop business, yung aming family business na magkakapatid, ay sa kanya kumukonsulta. Kaya maganda ang takbo ng aming negosyo. Tagal na namin noon. Siguro may more than 10, 20 plus years na every year talaga. Walang humpay na feng shui at bumibili ng mga lucky charm. Kaya successful din ang negosyo nila. Ingredients ng sangkap ng tagumpay
ay may touch of feng shui. So bago tayo pumasok sa topic natin, no, can you share with our viewers a bit about yourself? Sino ka ba talaga, Master Hans? Ano ba yung ginagawa mo? Alam ko, ang secret yan. Nurse po siya. Yun, Yes po. Yeah. Si Master Hans Kua ay sasabihin ko sana pero pinisplok ko na ni Mami negosyo. Ako po ay isang registered nurse. Pasado po ako ng board exam. So, hindi para dito, pag pupunta ng mga kliyente dito, hindi para hindi to emergency room. Minsan may na-experience ako na heart attack daw siya, nagpunta dito. Sabi ko, ano gagawin ko sa iyo? Sabi na heart attack, ano daw pwedeng gawin? Sabi ko, hindi po ako para manggamot. Ako po ay isang feng shui expert. So, sa may mga kalusugan issue, punta kayo sa inyong mga doctors. Huwag natin panalain dahil health is wealth. Si Master Hans Kua, napapanood ko ngayon sa Rise and Shine PTV4 po. Meron po akong DCWB, everyday po yun. Meron po akong segment po ng horoscope. Meron po akong Barangay LS 97.1. So, GMA po yun, kapuso. Meron din akong kapamilya, abscbn.com. Everyday din po yun. Nasa ABS-CBN News din po ako na Facebook page po. So, meron akong kapuso, meron akong kapamilya, meron din akong kapatid. Every Friday naman po, mayroon akong weekend feng shui with TV5. Doon po, makikita mo sa wall ko. Meron din po akong IBC 13. Everyday po ang IBC 13 ko. Meron din akong The One. DWAN po is AM radio of IBC 13. So, meron akong PTB, meron akong kapatid, meron akong kapuso, meron akong kapamilya. Yung mga medyo malaki. Meron po akong Jam 88.3 FM radio po. Meron din ako everyday na segment, show po, segment, horoscope din po sa Magic 89.9 FM. Yung iba pa po, sorry po kung hindi ko mabanggit, napakadami, lahat ng platform po. Andun si Master Hans Kua. So yan po ang Master Hans Kua. I've been in this industry for more than 25 plus years na po. And everyday po, ang dami ko ng mga kliyente, mga businessman, empleyado, ordinary tao, business tycoon, bilyonaryo, milyonaryo, trilyonaryo, to ordinary na negosyante na nag-start pa lang. Yan po, ilan sa mga, ang expertise ko po ay feng shui, astrology, tarot reading, lucky charms, Master Hans. Paano nag-umpisa yan, Master? No, paano pumasok sa puso mo yung pagtulong sa aming mga business owners para gumamit ng feng shui? Yes, Mami Negosyo, ako mismo ay isang business owner. Isa rin ako sa negosyante. Isa rin sa mga issue natin is mga tao, empleyado. Alam nyo ba, importante na para tayo maging successful sa negosyo ay masipag tayo. Dapat tayo, good example tayo sa mga employees natin, sa mga kliyente din natin. Kailangan din natin yung pagmamahal sa malasakit sa ating tindahan. Hindi lang po sa businessman, sa mga nanonood na empleyado din, kailangan din na may malasakit ka din sa work, sa business ng pinagtatrabuhan mo. Kasi pag wala kang malasakit sa business o work mo, anytime, isuchugi ka rin nila. Anytime na hindi naging successful ang business, wala ka na rin trabaho. So, mapa-empleyado ka man o businessman ka man, importante yung malasakit. Alam mo, maraming experience ko, based on experience, kwento tayo na, maraming tao nagtatanong o nag-dream na maging businessman. Ang dami kong mga empleyadong kliyente. Alam mo ba, minsan nako-compare ko ang buhay ng businessman sa empleyado. Minsan, mas mayaman pa o mas maganda ang buhay ng isang empleyado kaysa sa businessman. Especially nakita natin yan during pandemic. Ang daming mga businessman na talagang nagsarado, na bankrupt, na ubos, na lugi. Pero marami rin namang yumaman during pandemic kasi may shifting ng energy yun. Pero ang point ko dito, during pandemic, if you are an employee, empleyado ka during time na yun, okay, until now, wala kang dapat ikaw worry na meron ka bang overhead, ay bayaran tustusan yung upa, yung staff mo, yung whatever marketing mo, yung team mo sa social media. Hindi mo kailangan problemahin yan. Ang kailangan mong issue, problemahin is ibigay, i-execute, ibigay ng best, ang effort, ang output na hinihingi sa'yo ng company o ng boss mo. So, being an employee doesn't mean na hindi ka yayaman, and being a businessman doesn't mean na yayaman ka talaga doon. So, kailangan pa rin talaga malaman natin. Minsan may topic tayo sa feng shui na yung chart natin ano bang swerte sa'yo? Swerte ka ba maging empleyado o swerte ka maging businessman? Pwede natin malaman yan
sa astrology. Alam nyo, ang hirap-hirap pong maka-appointment si Master Hans just for this show. For the first time, sa gabi po Sorry. mag-show. Oo nga po, sorry Mami Negosyo kasi may biglaang event. Nakita mo naman nakapost sama sa stories ko ngayon. May isang event sa isang hotel. Kanina nagpunta ako doon. May last minute sila nag-call. Syempre, hindi ko matanggihan. Hindi ko rin matanggihan si Mami Negosyo. Kaya nagpamay ako, pinapa-adjust natin ang schedule ng oras natin. Thank you Mami Negosyo for understanding. Oh, thank you. Kaya sinasabi ko sa kanila, mahirap mag-schedule. Kaya kung may mga questions sila, paki-type ka agad sa chat box. Ako'y maraming question na itatanong, pero baka may pumasok na question sa inyo para kay Master Hans. So, paki-type agad sa chat box. No? Kaya the earlier you type your questions, mas malami tayong chance na masasagot ni Master Hans, ha? So, let's dive in. I will not say so many things, but I will now ask my questions. Paki-share mo naman sa amin, Master Hans, kung paano mo na-discover ang feng shui at paano mo nalaman na pwede pala yan sa employee problem. Uy, ang ganda, no? Being feng shui muna. Alam mo ba ang feng shui? Feng shui is a Chinese word. Feng means wind, shui means water. Bilang isang empleyado, paano pa nga ba gagamitin natin ang feng shui? Alam niyo ba, pag empleyado ka, pag tama ang positioning ng opisina mo, tama ang directions mo, tama ang higaan mo, tama ang mga lucky charms sa suot mo, tama yung energy mo, mas na-enhance mo yung good luck, yung output, yung career opportunities, yung salary increase, yung swerte sa buhay mo. So, paano nga ba na-enhance ng feng shui ang isang empleyado? So, siguro pwede ko i-discuss yung mga lucky directions. Sige. Saan nga ba tayo uupo? Bilang empleyado, saan ka ba dapat nakaharap? Meron tayo, Mami Negosyo, 5 direction sa 2026. Tinatawag nating Flying Star Feng Shui. Itong Flying Star Feng Shui na to, is nandiyan po yung lucky and unlucky direction. Parang yung buhay natin, minsan nasa taas tayo, minsan nasa baba tayo, minsan nasa side view tayo. Umiikot yan. Hindi ka laging mayaman, hindi ka rin laging mahirap. Hindi laging may problema, hindi rin laging walang problema. Hindi rin laging malakas ang negosyo. Minsan may mga araw na mainit ang ulo ni boss sa'yo. Minsan may mga araw naman na wala kang ginagawa. Masaya si boss sa'yo. At talaga namang blessing, hindi ko wala ka man nangyayari kay boss. But napakabait o napaka-generous ni boss sa iyo. Yan yung tinatawag nating Flying Star Feng Shui. Ang buhay ay parang bola, parang bilog. Umiikot-ikot siya. So meron tayong 5 sektor na maswerte. Pag sinabi mo maswerte, Mami Negosyo, kailangan gamitin, maging active dito para ma-activate natin yung lucky na element. Ang unang sector na maswerte sa 2026 ay nasa north direction. So sa north direction po, natutunan po sa north direction, ang tinatawag nating heaven blessing sector. Ano ba itong heaven blessing sector na to? Pagka gusto mo ng heaven opportunity, bigla ang break, bigla ang project, bigla ang windfall luck, north direction, dyan ka dapat maging active. Ano ibig sabihin? Gamit ang compass ng cellphone mo. Hanapin mo ang north. Diyan ka sa north uupo, maglagay ng speaker, maglagay ng mga activities mo, diyan ka mag-computer, diyan ka magpatugtog ng music, diyan ka mag-work sa north direction. Dahil ang north direction is the heaven blessing sector. Number 2 na sector na maswerte para sa mga empleyado, negosyante, individual, sa manonood sa family man, ay nasa northeast sector. Nasa northeast direction ngayon, Mami Negosyo, ang wisdom, creativity. Saan ba yung northeast direction? Lahat tayo may compass. May compass ang ating mga cellphone. Tapos, tatayo tayo sa gitna ng ating bahay, sa gitna ng opisina natin. Gamit ang compass natin, hanapin natin yung north, south, east, west. Northeast direction, Mami Negosyo, nandito po ngayon ang tinatawag nating love direction sa family. Dapat active pag lucky. Pag hindi lucky, huwag mong gagamitin. Okay? So, northeast direction, nandito yung love direction. Love for work, employee, hindi para lahat ng tao mag-jowa, hindi Yung parang maganda yung harmony ng office. Magandang harmony sa bahay, yung magkapatid, mag-asawa, lagi nag-aaway, conflict, nag-clash. Northeast direction, check nyo baka yung northeast direction nyo, nilagyan yung basura. Yung northeast direction mo, nilagyan mo ng kalat, kaya pala nag-aaway lagi family members. Number 3, na lucky direction ay nasa east direction. Nasa east direction, Mami Negosyo, ang money, ang wealth sector. Halimbawa, gusto ng isang empleyado na maraming benta. Dapat ang east direction ng kanyang opisina, ang east direction ng kanyang bahay ay active. Ano ba ibig sabihin active? May ilaw. Diyan kayo nagbibilang ng pera. Diyan kayo nagpirmahan ng kontrata. Diyan kayo nag-active. Diyan kayo nagkukulong ng ginagagawa niyo sa east direction. Dahil east direction, nandiyan po ang money direction. Number 4 na direction, Mami Negosyo, ay nasa south
Southeast negosyo. Southeast direction. Southeast direction mga negosyo. Dyan po yung long-term success. Ayan, Northeast is love direction. Tama. Southeast direction, dyan po yung long-term success. Ano ba yung long-term success? Halimbawa, may kliyente ka na, may project si empleyado. Gusto niya siyempre 5 ang kliyente niya. Ba, tuloy-tuloy. Itong kliyente na ito, nag-refer. Dumami ang kliyente. Dumami ang mga client o nag-refer niya. I-check nyo ang Northeast direction. Dahil nasa Northeast direction, ang tuloy-tuloy na project, tuloy-tuloy na achievement, tuloy-tuloy na long-term success. Ang isa pang number 5 na sector na swerte ay center. Nasa center ng ating opisina, ng ating bahay, ang victory at success star. Alam mo sabihin victory? Victorious, yes. Number 1 tayo, success. Success yung project. Nasa center. So 5 sector ang swerte. North direction, heaven blessing sector. Northeast direction, dyan po yung love and wisdom. Ano ba yung wisdom sector? Yung may idea ka. Halimbawa, empleyado ka, accountant ka, gusto mo mapakuha yung mabilang ng maayos, engineer ka, architect ka, gusto mo wisdom sector. So, sa Northeast direction doon ka mag-stay. Nandiyan sa Northeast direction ang love and wisdom. Nasa East naman ang money. Nasa Southeast naman po ang long-term opportunity, long-term project, long-term success. Nasa center naman po ang victory at success star. At isa sa Southeast naman po ang tuloy-tuloy na project. Southeast, long-term project, East money, Northeast is love, North is heaven blessing, and victory and success nasa center. Yan po yung 5 sector na maswerte for employee, for businessman, for individual sa 2026 na pwedeng gamitin to enhance good luck, good fortune sa Year of the Fire Horse 2026. Yan. Ang galing, no? Sana clear yon ha. Question tayo from Marife. Sabi niya, ano po ang magandang gawin para magstay ang isang empleyado sa business namin? Knowing na organized naman lahat sila ng mga proper pay at saka benefits pero hindi pa rin nag-i-stay. Ang daming ganyan nakikita ko, no? Kahit anong ibigay natin sa employee natin, hindi sila happy. Kahit anong ibigay mo na, binigay mo na malaking sweldo, lahat ng benefit, lahat ng bisa ng kalaw, hindi na siya magtrabaho, bibigyan mo pa rin, ayaw pa rin magstay. Minsan may kinalaman sa feng shui. I-check nyo, ito bang empleyado mo ay nakaupo o yung office ba ng office niya po ay nandoon yung mga unlucky sector, may kinalaman ng feng shui. Alam mo, may isang kwento ko, experience ako dito. Early November, may isang opisina ako. Malaki opisina siya. Nasa hundreds yung empleyado niya. Lagi ang number 1 issue na pagdating ko, nakakita sa feng shui compass ko. Ako nang sabi sa kanya na, alam mo sir, itong office mo ay mga empleyado ay hindi nagtatagal. Sabi niya, paano mo naman nalaman na hindi nagtatagal? Alam mo ba, yung office pala niya, yung office ng mga empleyado niya, ay merong may beam under the mismong production area niya. Alam mo ba yung biga na to? Parang ang bigat ng lahat ng mga empleyado nila. Para alam mo, yung work nila, kahit madali na lang, gagawing simple, gagawing mas complicated pa. Maraming mga ganyan tao sa negosyo. Yung hindi sa problem solver, problem maker. Kaya nagkaroon ng problem. So pinilagyan ko ng cure, left and right ng mga cure, may mga ilaw, may mga cure ako mga charms sa pinilagay. After that, na-realize na after February. So far, sabi niya, yung production namin nagiging maganda na output. And yung mga staff daw niya na ilang months lang, ngayon, meron na siyang staff na talagang tumatagal na raw. Hindi na siya nag-change every week. Dati every week daw siya nag-change. At least yung so far wala pa raw na mabilisan na changes ng mga employees. So isa rin yung dahilan sa mga pwede nating matip o experience kung bakit nagkakaroon. May kinalaman sa tama o maling feng shui ng inyong opisina. Yan. No? So ang feng shui ay hindi iba. It is all about energy. When it comes to attracting the right employees, yung masipag, loyal, and reliable, ano ang kailangan natin sa ating workspace na pagtuunan natin ng pansin? Ano yung mga elements na importante sa opisina natin or sa tindahan natin para makapag-attract tayo ng quality employees at customers na papasok sa atin? Mga employees na mag-stay at mag-work hard. Okay, makikita natin na yung opisina natin, dapat unang-una meron tayong good circulation of chi energy. May mga opisina tayo na naka-aircon 24 hours o hindi naman 24 hours yung office hours natin. Kung minsan may mga toxic na environment, nag-aaway yung mga empleyado, kung pwede, first few hours ng office hours natin pag morning, buksan sana natin ang window. Let the sunlight comes in. Malaking bagay ang sa Manila tayo, ang daming usok. Wala sa building kami, wala kaming window. Kung wala namang window, pwede lang kahit yung sinag ng araw. Ay, kung meron tayo mga, mga
blinds, baka pwede buksan natin kahit walang bintana minsan sa opisina kasi wala namang mga bintana, mas aircon talaga. So importante buksan yung pintuan din, hindi para papasukin ng magnanakaw. Alam niyo ba, the mouth of the energy of a space of a bahay, negosyo, tindahan is the pintuan. So the pintuan should be malinis, maliwanag. Kasi para pumasok ang swerte dyan. So, importante sa environment ng feng shui natin para magkaroon tayo magandang environment is una, the good circulation of chi. Yung pagpasok mo sa isang office, sa isang bahay, sa isang lugar, ay parang ang bigat-bigat. Bakit kailangan binubuksan ng bintana? Alam mo, mayroon ako na experience ng feng shui sa bahay nito. Lahat ng family members ay may sakit. At lagi may sakit. Alam mo, nung pununtahan ko to, nakita ko talaga yung bintana nila. May bintana naman sila. Pero ayaw nila buksan dahil mausok, dahil daw baka may magnanakaw. Oo, totoo, syempre, priority natin, huwag pasukin ng magnanakaw. Pero kung may chance naman, may tao sa bahay, buksan mo muna yung bintana para pumasok yung sinag ng araw. And then, after that, gumanda yung energy sa bahay at nagkaroon ng magandang, yung mga sakit nila na iwasan. Yung mga stagnant na energy kasi sa bahay, sa office, sa tindahan natin. Pag walang bagong energy, yung sinag ng araw, yung bagong oxygen, bagong air na nagsisirculate, nagkakaroon ng stagnant Stagnant energy, yung parang, ayun lang, wala nang bago. Isa pang concern natin, yung office dapat nire-repair, nire-repaint. Meron tayo tatlong way ng repainting the office o ng bahay o ng tindahan o sa isang space. Heaven's Lock. Heaven's Lock is the ceiling. Dapat yung ceiling natin, pag at least man lang, 5 years, maximum na yun, o kung kaya ng budget, at least a year, nare-repaint natin yung ceiling natin. Pero maximum at least 5 years, kailangan nare-repaint, ayos mo na yung opisina mo. Alam mo pa, pag re-repaint ng ceiling, sa building tayo ngayon sa Metro, hindi mo pwede tanggalin yung bubong. Wala mong bubong yun kasi tinanggal mo, yung isang floor mawawala. Yung ceiling lang na semento, i-repaint mo yan. This signify na parang nire-repaint mo o nire-re-energize mo yung heaven lock. Heaven lock is yung mga opportunity from langit, from heaven. Number 2 na kailangan i-ayusin dyan yung flooring, yung tiles. Yung basag-basag na tiles. Importante yung tiles natin. Earth lock yan. Ibig sabihin ng earth lock, ito naman yung sariling yung space sa isang lugar na to. Meron sa Chinese, may Toti Kong, may nakatirang God sa isang space, sa space spirit na nakatira doon sa isang space na yun. Yun yung earth lock na sina-change natin. May dapat bang kulay na paint? Magandang paint is puti. Ang lucky color for the year natin is blue. Magandang kulay yun naman. Puti. Bakit puti? Kasi puti is constantly yung natin, yung energy natin. Puti na talaga. Malinis na tignan. Tapos let's put touch of element na lang. Yung kulay pa rin tayo. Alam mo ba yung kulay? May base kasi yan sa energy ng isang tao. Halimbawa, ikaw yung isang empleyado at nasa opisina mo. Based sa chart mo, ang lucky element mo ay metal. Basta pa paano ko malalamang metal? Yun na medyo mahirap bilangin kasi kailangan nating kompletong in detalye ng birthday mo. Ako magpapa-astrology reading ka. Ako magko-suggest sa'yo, anong lucky element mo? Pwede ba sa'yo tubig? Minsan may mga opisina, may mga aquarium. Minsan may opisina, sa akin dami ng ilaw. Minsan may opisina, may mga crystals. Earth element yun. Minsan may opisina na gold. Pag in-off ko yung background ko dito, makikita mo yung ni opisina ni Master Hans Kula. Upuan ko puro gold. Kasi metal element ang swerte kay Master. Master Hans marami yung earth element. Wala, crystal. Ang crystal kasi is earth element. Yan ang swerte element sa akin. So, kailangan makuha din natin anong lucky element. Based sa chart natin, ang swerte. Ano bang elemento? Ang lucky element sa sa individual natin para makuha natin yung element na ito para ma-enhance natin yung good luck, good swerte. So, importante, una-una, pinubuksan bintana, pintuan, may bagong air circulation. Number 2, magre-renovate tayo ng Heaven's Lock, ceiling, Earth Lock, yung flooring. Number 3, Mankind Lock, yung pintuan. Mankind Lock is yung mga connections mo sa iba't ibang tao. Sa trabaho mo, sa empleyado mo, sa kliyente mo. Yan yung Mankind. So, the door should be repainted. Pina-furnish, pinapakiskis, pinapakinis ulit. O kung may sira na, kailangan ayusin yung mga doorknob. Tapos, syempre, nandun pa rin tayo sa mga element ng individual mo. Anong lucky color mo? Lucky color for the year is blue. Basta sa bakit blue ang lucky color for the year? Fire horse. Sana red, yellow, orange, or pink pag fire. Based sa chart natin sa 2026, wala. Missing ang element ng tubig para sa mga empleyado, sa mga businessman ngayon. Walang tubig element sa chart natin. Ibig sabihin, sa 2026, walang pera. Dahil water element is money o wealth element. Naku, pag narinig mo lang walang pera, malaking problema yan. Ang chart natin, ang negosyo, ang career sa 2026 is very tough, very competitive. Although, ang flying star feng shui natin, nasa gitna, yung success and victory. Lahat ng tao ngayon ay very hardworking. Lahat ng tao ngayon ay very competitive. So, ang labanan ngayon, very tough. Kahit anong negosyo buksan mo ngayon, napakahirap.
i-push to. Pag empleyado ka naman, hindi ka pwede magyabang o magaling, magmarunong dahil maraming isang click lang pwede kang palitan ng boss ng company mo. Very tough. So blue, touch of blue is the water element which might enhance the wealth o the swerte. Ano pa bang swerte element sa bahay, sa opisina natin para magkaroon ng magandang harmony sa opisina natin? Importante, good feng shui. O kagaya ng mga piga, kagaya ng mga poison arrow. Ano naman tong poison arrow? Yun yung mga satki. Yung sa is killing. Chi is energy. Paano mo nalalaman na may satki o may sachi? Yung ating killing energy yung opisina natin. Kung may mga beam kayo, may nakikita kayo mga kanto, nakatapat kung saan sa kwarto mo, sa opisina mo, sa upuan mo. Yun yung mga sachi. At ito sachi na to, napaka-complicated ito. Dapat meron kang feng shui eye. Yung feng shui eye is based experience, based skills, based sa learning. Pag pumunta ako sa isang lugar, ang nakikita ko kagad yung mga cause ng mga problem. Parang na feng shui natin. O basta paano mo nalaman ng empleyado ang problema ko? Dahil nga sa beam na nakita ko. Basta paano mo nakita na mahina itong negosyo kong to? Paano mo nalaman na 2025, month of April, na-scam ako? May bibilang natin yun Based sa feng shui na isang opisina, na isang bahay, na isang tao, makikita natin, itong month, itong year, ay may scam star. Itong month, itong year na to, may mga negative star. Malalaman natin because of the mga flying star feng shui o astrology ng individual. Okay, thank you. Master, meron tayong question from Cerise, no? Sabi niya, should we consider yung compatibility ng zodiac signs ng empleyado at ang may-ari when hiring? At pag nilalagay sila sa teams, kailangan bang tingnan yung kanilang mga zodiac signs? Ay, ang gandang tanong niya. Alam mo ba si Master Transcua, nag-work ako, maraming mga company po na ginagamit ko, kinukuha si Master Transcua as retainer. Isa sa mga trabaho ko po, makikita niyo minsan, sa isang malalaking company, mga nag-apply ng company, kasama ko sa HR team. Masusurprise kayo. Bakit si Master kasama sa HR team? Ba't si Master kasama sa team na nag-interview sa akin? Ako po ay isa sa mga part ng HR sa mga team para malaman natin ano ba yung zodiac sign na compatible. Example, si manager ay Year of the Rat. Si Rat compatible siya kay Dragon, kay Monkey. Rat ang best friend niya ay Ox. Ang kalaban ni Rat ay Horse. So pagka supervisor o manager ka sa isang position at naghahanap ka ng EA, executive assistant o whatever man, malapit sa staff mo, yung lagi mo kasama, ang pinasok ng HR, horse. Well, conflict talaga yun. Halimbawa, si Ox naman, compatible si Ox kay Snake tsaka kay Rooster. Ang kalaban naman ni Ox si Sheep, si Goat. Halimbawa, si CEO, naging EA niya, assistant secretary niya talaga, Year of the Sheep. Yung company na talagang stressful. Si Tiger, si Dog, si Horse, compatible yung tatlong yan. Halimbawa, si Dog, kalaban niya, Dragon. Lagi nag-aaway itong empleyado ng dalawa na ito. Mainit ang ulo nila dalawa. Bakit kaya? O kaya si Rabbit, Goat, saka si Pig. Halimbawa, si Boss, Year of the Rabbit si Boss. Tapos ang kalaban niya ay Rooster. Sa empleyado niya, may dadaanan siya isang empleyado na Rooster. Alam mo ba, kahit swerte yung araw na yun, para kay Year of the Rabbit, dahil may isang empleyado siyang Rooster na lumapit, Boss, good morning! Nagbaho pa, good morning, Boss! Alam mo, imbis na maging maganda yung meeting niya mamaya, o maging maganda yung output, nagiging malas. So may kinalaman talaga ang hiring, mga compatibility ng mga signs. Sign is very, very superficial. Meron pa tayong complete astrology based sa element din. So, mas komplikado na yun. Hindi natin mag-discuss kasi bibilangan natin to the detail of the birthday of an individual to know their birth chart complete. So, mas mahirapan bilangin yun. So, yan po yung compatible ng mga year zodiac. Importante po na tama at compatible ang mga posisyon ng mga bawat empleyado natin. Okay, so nasagot yung tanong mo. Nasagot ba yung tanong mo, Cerise, no? Sana, no? Happy ka dun sa sagot. So, meron tayong another question. Sa Facebook naman galing, si Senal Nepomuceno. Sabi niya, okay ba sa office na isabit yung 8 running horse paint? Ano yun? Maganda. 8 running horse is 8 horses. Painting. Alam mo ba, sa Chinese, we call this as a ma tao. Chengkong. Ma is horse. Tao is dumating. Chengkong is success. May pasensya na. Sa Chinese si Master Transcua, pero tila-translate ko naman kasi ang feng shui is Chinese. Ma tao, Chengkong is dumating daw ang horse sa office, sa bahay, sa tindahan, sa negosyo. Nagdadala doon ng success. So, ang tanong niya dito, mga says, okay ba sa opisina na meron akong 8 horses na display? Okay na okay po yun. Meron akong mga lucky charm dito sa store ko na 8 horses. Hindi na kailangan totoong horse kasi hindi naman kasya ang sa opisina mo. Isang 8 horses ka. No, hindi kasya dahil masyadong malaki. So, yung mga lucky charms na lang, pwede pong ilagay sa opisina natin. Ang pagtakbo ng 8 horses should be papasok ng opisina. Hindi pwedeng palabas ng opisina. Ay, sabihin ko, ito yung pintuan mo, dapat yung horses patakbo papunta sa papasok sa opisina. Huwag mo hayaan kasi yung horse is
bilis ng energy niyan eh. Pag yung horse tumatakbo palabas, parang sinasabi mo, pinapalabas mo yung energy ng mga horses sa labas. Ayaw natin yun. So let's invite the horses papasok sa ating opisina. 8 is the most auspicious, most magandang number. Horse is swerte. Bawal lang po ang horse if yung boss, a year of the rat. If imbos, a year of the rat, kalaban kasi ng horse, ang year of the rat. So any other sign, wag lang yung rat, ay napakaswerte at napakaganda po na may display na horse sa bahay, sa opisina to bring in success, good luck, good fortune sa ating opisina. Okay, thank you, Master Hans. Now, ito naman ang next question ko, no? Kasi marami sa mga clients ko na couple sila, mag-asawa at magkasama sa negosyo. Meron bang kailangan na special arrangement sa opisina or sa workspace nila para hindi sila mag-aaway-away habang nagmamanage sila ng kanilang empleyado? Uy, ang ganda tanong yan, Mami Negosyo. Isang sample niyan si Year of the Rat. Alam natin kanina nabanggit natin si Mrs. Year of the Rat example. O si partner A, Year of the Rat. Partner B naman niya, Year of the Horse. Magkalaban pa paano yung Master Hans? Magkapartner na sila dati na mag-asawa man to, magkapatid man to, mag-ama, mag-ina, o mag-family members. Magka-conflict sila. Magkalaban. Paano gagawin natin, Master Hans? No, yung maraming situation, no? Alam natin na kalaban kayo. Importante dyan, number 1, is yung may mga cure kayo. Paano bang cure? Example, Year of the Rat ka, meron ka dapat ox sa sector ng northeast direction ng opisina mo to subdue yung clash mo with the Year of the Horse. Medyo cure yan medyo complicated na yan, pero at least nabigay ko yung formula. Sa mga nakakaintindi, maintindihan nyo. Pag hindi nyo naintindihan, mag-PM lang kayo para pumunta kayo sa store ko para i-layout natin na mas maayos. So, may mga cures naman tayo ilalagay na mga zodiac para paiwasan natin yung direct clash ng magkapatid, mag-business partner, mag-empleyado. Master, yung staff ko naman, kawawa naman, Master, ang staff ko, 20 plus years na kami. Dumating ka lang, papaalisin ko na. Huwag naman. Ayaw ko rin naman na mawala ng trabaho yung staff. Master, malas paano ba yung malas? Ayaw natin na malas Pwede natin i-cure. So, ang cure dyan is maglalagay tayo ng mga lucky charms based sa conflict o sa sign nyo po to cure yung mga clash o ng mga conflict ng mag-business partner man o mag-empleyado yan. Yan po ang sagot sa question. Napakagandang question po yun. So, thank you, Master Hans. So, okay. So, ipa-plug ko lang sandali, Master Hans, na kung gusto grow yung inyong negosyo, grab my book. Merong libro na talagang naubos talaga to nung last weekend yung Grow Your Business Pinoy. Makikita nyo kung anong dapat ninyong gawin sa bawat stage ng inyong negosyo. Yan. So, Master Hans, once na okay na yung aming energy, yung workspace energy at na-attract na namin yung mga good employees, paano naman ang dapat naming gawin? Anong dapat naming gawin para hindi naman sila umalis? Meron bang creation of energy sa workplace para mas gugustuhin ng mga loyal employees na magstay long term at hindi na lang biglang mawawala? Ay, syempre, maganda yan. Importante, napa-invite na natin sila. Marami rin after nan, Master, syempre gusto natin mapastay. Lalo mga employee-employer relationship. Ayaw natin na after a week o after a month, umaalis yung mga empleyado natin. So, importante dito, yung ating opisina ay maliwanag. Alam nyo ba, ang opisina is Y-A-N-G, the Yang Chi. The opisina na pagpadating mo sa opisina, parang gloomy, parang inaantok ka pagdating sa opisina. Dapat maraming ilaw sa opisina. Dapat yung ilaw, pagpas mo din, uplifting ang energy. Paano ba gagawin uplifting ang energy? Huwag masungit lahat. Ikaw bilang boss, huwag kang masungit, huwag kang nakasimangot sa opisina pagkausap ng kliyente, yung mga empleyado mo, treat them as a family. Be cheerful. Be young energy. Office is young energy. Tama, office is young energy. Paano ba mag-young energy? Maliwanag. Good vibes, happy. Maingay, masaya, maliwalas. Positibo ang energy. Maliwanag. Yan po yung mga young energy. So, isa pang tip natin para maganda, dapat walang conflicting na mga energy sa mga opisina natin. Paano conflicting? Pinagtabi mo magkalaban na sign. Si Rabbit Rooster, pinagtabi mo. Si Dragon si Dog, pinagtabi mo. Si Horse, pinagtabi mo. Si Pig si Snake, pinagtabi mo. Dapat malalay. Pag alam mo na may conflict yan, huwag mo ipagtatabi. Dapat each of the employee also are facing on their individual lucky direction. Paano natin malalaman ang individual lucky direction? Alam mo ito sa mga services na Master Hans ginagawa. May mga company na i-hire ako, bagong mga empleyado, saan dapat nakaharap ang mga empleyado ko para mag-boost natin yung magandang happiness nila, yung moral nila, magandang output nila. Dahil pagka magandang output, magandang moral ng isang empleyado, magandang energy sa opisina, sa isang lugar. So, importante na maganda ang moral ng mga individual, mga employees natin para they'll be happy and they'll be staying o magtatagal sila sa ating opisina o sa ating workplace. O importante rin yun. Sa opisina pa rin natin dapat importante natin yung mga cleansing. Marami yan, Masters, cleansing. Para ba mag-cleansing? 9 na pirasong insenso, pausukan ang lahat ng part ng bahay o
opisina, ang tindahan, visualize, tinatanggal yung mga energy, mga malas. So you can invite Master Hans Kua to personal conduct, to do the cleansing ritual for an office, for a home, or for a store of tindahan. Para yung mga empleyado, maganda energy. Paano ba natin malaman na kailangan natin ng cleansing sa isang lugar? Yung empleyado na hindi tumatagal. Yung kahit ano ibigay mo, feeling ko mas may mabigat. May yung empleyado lagi nag-aaway. May nagsabunutan, may nagpupugan, may nagsuntukan. Huwag naman, bad yun hindi yan maganda. Yung talaga mainit ang ulo na lahat. May bad feng shui doon. So, importante feng shui. Cleansing. So, yun naman ilan sa mga pwede natin gawin para yung empleyado na na-hire natin ay tumagal. So, una-una dito, dapat cleansing. Dapat yung mga magkakalaban ng conflict, huwag mo papagtatabi. Dapat importante yung vibes sa office mo, yung mismo may-ari, lakas may lagi. Dapat yang chi ang ating opisina para magtagal o maging maganda ang harmony ng mga empleyado o ng mga staff natin sa isang lugar o sa lugar natin na to. Yan, thank you very much, no? So, sa mga anak kong gustong ng mga loyal na employees, yan ang advice ni Master Hans, no? And if you're enjoying this live at marami kayong natututunan, and if you want more tips like this every week, follow our page, Mami Negosyo Facebook page. Kung saan kayo nanonood ng ating Facebook Live, yan po yung ating page. Paki-follow lang. Just click the follow button. Tapos, if you like it and you feel na may natutunan kayo, give us a review para naman makatulong sa iba. So, si Karen, Master, may tanong. Sabi niya, anong painting ang lucky sa office? Ang gandang tanong yan. Ang painting unang-una ng birds. 1,000 birds signify good news sa opisina. Alam, birds. May mga birds na mga raming birds to. 1,000 birds ay swerte. 8 horses painting ay swerte. Papasok din ang takbo ng horses. Yung isang character na maganda, yung baso ko. Kita ba itong baso? Baso ko, fa. Ito yung sa Mahjong. What is to prosper? Ayan, isang sa magagandang painting sa mga Chinese. Koi fish. Ay, ang ganda ng koi fish, no? Arowana fish. Alam mo yung mga painting na pag nakita mo good vibes, swerte. Alam mo yung mga painting na nag-aaway. O meron akong isang experience na kwento dito na isang company na feng shui ko. May bagong painting si boss kasi every year feng shui ko to opisina na to. And then one day, biglang tumawag sa akin yung isang pinaka-head ng opisina niya. Sabi, Master, parang ang bigat ng month na to sa amin. Parang grabe, ano ba nangyari, Master? Every year talaga feng shui. After ng feng shui, dapat maganda yung energy. Pero kakaiba tong taon na to, bakit biglang bumigat? Hindi ko rin alam. Sabi ko, hindi ko alam bakit ganoon. So ano kaya, punta ako sa opisina niyo po, i-check ko. Okay, Masters, punta. May pagpunta ko ngayon, nakita ko yung office ng CEO ng Big Boss. Abay, office ng Big Boss ng CEO natin, meron siyang painting, yung mga tao nagbubuhat ng mabibigat, parang hirap na hirap yung mga tao. Yun pala ang naging dahilan. So, pinatanggal ko yung painting na yun sa Big Boss na yun. After nun, yung toxic na environment nila na-improve. So, ang painting talaga ay may kinalaman. So, yun ang painting also. Yung painting na malungkot, yung isang lalaki na matanda, nakasalumbaba, nag-iisip malungkot. O kaya yung painting na nagbabarilan, yung painting na nagpapatayan, may painting na barel. Ayan ang mga hindi swerteng painting. Yung mga painting na kalaban mong sign, hindi yan swerte. Anong sign? Halimbawa, Year of the Rabbit, Rooster, kalaban mo yun. Pig Snake, magkalaban yan. So, yun yung mga painting na hindi maswerte. So, yan yung painting ay talagang may kinalaman. Gusto pa painting na usok-usok, abstract painting. Yung pag tinignan mo, hindi mo maintindihan ng painting, yung gulo-gulo, bawal yun nagkakaroon ng conflict sa business. O isa pang painting. Masters, nag-painting ako ng sarili ko. O sexy ako nag-painting ako ng nude. O kaya nag-painting ako ng sexy. Ang nude ang painting ay nagkakaroon po ng conflict sa relationship. Ako mismo nag-photoshoot. Ako mismo yung nakatayo doon. Painting ko, ako mismo yung picture doon. Hindi pa rin maganda yun. Bad feng shui yun. So bawal ang mga sexy nude picture, painting sa bahay man o sa opisina dahil nagdadala yan ng conflict sa relasyon. So, si Marife sabi niya, so paano kung may beam na talaga sa work area? Anong dapat gawin? Magandang tanong. Kasi ang may beam sa area, hindi ko ma-specifically, walang specific na cure. Pwedeng ilaw, pwedeng drape, pwedeng low ceiling, papatay mo yung lagyan mo ng plywood para matakpan yun. Pwede ka maglalagay ng kristal, pwede ka maglalagay ng tubig, pwede ka maglalagay ng element of metal. Kasi ang cure nyon, depende sa sector So walang one guide feng shui. Pero ang pwede natin is huwag tayo upo directly doon. Pwede natin na ilaw. Pwede natin lagyan ng mga pang-cure na parang hindi siya mabigat. Yun yung mga pwedeng naisip ko agad na cure sa tanong mo na yun. So ito naman kay Joy Cantero, sabi niya from Facebook ito, sabi niya, okay ba isabit sa main door ng business ang evil eye?
Pwede. May evil eye. Ang dami kong evil eye dito, yes. Sa main door, pagka bibili ka evil eye, importante ma-cleanse, ma-bless si Master Hans ko. Yung may evil eye, huwag mo lalagay doon sa door na gumagalaw. Doon sa hamba mo ilalagay. Yung hamba, yung semento na, yung mismong semento na, huwag mismo sa door na bukas pasok. Doon yung evil eye. Evil eye may mantra yun. Bili kayo sa store ko po. May evil eye. Maganda isabit ang evil eye para yung mga negative, yung mga may mga empleyado nag-away, mag-asawa, pumasok sa opisina mo, o napagalitan ni boss, na mainit ang ulo, may negative, inggitera, etc. Importante na may evil eye tayo sa opisina, pang cure yan. Maganda evil eye, yes po. Importante may evil eye tayo. Okay. Bakit naman daw, Master Hans, ni-rearrange na nila yung kanilang workspace, sinunod na nila yung mga feng shui tips, pero bakit some business owners nagwo-work sa kanila, bakit yung iba hindi? Masters, bakit ganun? Nagawa ko na yung feng shui lahat eh. Bakit ibang negosyo, chill-chill lang sila? Tama. Baka yung una, feng shui master mo mali. O si Master ko. Number 2, baka yung mga lucky charms na nilagay mo, mali din. O number 3 naman, baka naman yung feng shui mo talaga ay hindi maayos. O importante dito ang astrology. Based sa birth chart mo, lucky ba sa'yo ang career ng construction? Oh, may ganun pala yun. Oh, meron ganun yun. Meron bang lucky ba sa career mo, sa chart mo, ang mga pawn shop? Lucky ba sa career mo maging influencer? Lucky ba sa chart mo ang magsulat ng libro? Lucky ba sa chart mo maging feng shui master? Alam nyo ba, pag tama ang element, ang career na pinasok mo, kahit hindi ka magaling sa field na yan, madali kang magpo-prosper o mag-drive o magiging successful. Importante sa buhay natin, right timing. Ibig sabihin timing, kailan ka papasok sa mga negosyo. Right feng shui. Tama ba itong pinasok ko itong negosyo na to? Right mga lucky charms. Tama ba yung paglalagay ng lucky charms? So, isang aspecto dyan is destiny. Again, destiny is written, but we create your own path o saan ka pupunta. Ano ibig sabihin nito? Yung destiny mo na maging mahirap, pinanganak ka ng mahirap, meron tayo destiny. So, hindi mo magagawa mo, hindi mo pwedeng sabihin sa mundo to, papanganak ako, gusto ko kay sa tatay ko si SM. Oh, gusto ko pinanganak ako, nanay ko si Bame Negosyo. Hindi mo pwedeng pinanganak ka, gusto ko si Trump, ang gusto ko tatay ko. Wala tayong choice doon. That's destiny. Pero, the path na pupuntahan natin, yung bago tayo mag-dead sa earth na to, bago tayo magbabay sa earth na to, naging maganda buhay natin. It's your choice, it's your own destiny na kinuwento na ginawa mo. So, wag sa mga empleyado natin na Masnas, ang hirap lang talaga ako eh. Talaga yayaman eh. Nakita mo yung kasama kong trabaho ko, yung empleyado kong yun. Hindi naman magaling yun. Mas magaling ako dun. Bakit siya mayaman na? Ba't ako hindi mayaman? Baka may kailangan sa destiny mo yun. Or baka masyado kang kampante sa sarili mo. So, again, ang pagyaman o paghirap ay may depende sa sarili mo pa rin yun. Alam mo ba, ang isang way para maging successful ang isang empleyado o isang businessman is to become masipag. Alam mo, pagka nagsipag ka lang, kahit pangit ang destiny mo, mapapaikot mo yung destiny life mo. O paano maging masipag? So, wala akong trabaho. Di maghanap ka ng trabaho kahit maliit ang sweldo. From there, dahil masipag ka, pinapasok ko araw-araw, doon mo may meet opportunity. If you're masipag, then the opportunity will come. And once the opportunity nag-grab mo to, ginalingan mo, then you will prosper. Again, doon pa rin pumapasok yung destiny and yung path na pwede mong gawin. So, yan yung advice ni Master Hans Kua. Yan. So, ito. Kahit na painting daw, tanong ni Anton, suki namin ito. No? Kahit na painting daw na nabibili lang sa bangketa ng Divisoria, pwede ba yun? O kailangan ba mahal na painting? Ang gandang tanong nun ang mga lucky charms. May energy yan. Ibig sabihin po yan, pag bibili ka ng Lucky Charm, hindi ko sinabi na badmouth ang mga tindahan sa Divisor. Don't get me wrong. Pero pag bibili ka ng painting ng Lucky Charms, dapat yung pagbibilhan mo siya mismo is prosperous or lucky. Halimbawa, may nagtutulak lang. Ano man, nakakita mo, nakakusaan lang kalsada. Yung nagbebenta, parang hindi siya lucky. Dinala mo yung energy niya sa bahay mo of poverty o hindi swerte. Baka may magalit sa akin dito, pero hindi ko minisirain ang business nila. We're talking about prosperity, we're talking about feng shui, we're talking about good luck. So, pag pipili ka ng painting, dapat sana yung painting na yun, yung habang nagpipaint, yung gumagawa niyan, prosperous or swerte mismo siya. Yung nagbenta, yung pinigbilhan mo ng Lucky Charm, dapat siya mismo ay swerte. Dahil yung energy ng tindera na yon o ng owner kung saan mo na dadalhin mo sa bahay mo, i-display mo yung prosperity or yung poverty energy niya. So, that's energy. And that's important to know. Ako may tanong, Master. Ako, case ko. Yung sabi nila sa feng shui daw, okay daw yung merong sa likod ko ay merong wall na stable. Yes, dapat. So, wall ko ay puro mirror. Kasi para Di pwede. pampataki ng ano. So, ano ang cure doon? Kailangan yung mirror na takpan mo ng thick na curtain. Kailangan yung likodan mo meron kang mataas na hindi headboard parang back door mo. Yung back mo dapat mataas yung upuan mo. Kasi likuran mo mirror. Ang pintuan na mirror o salamin sa pintuan, bintana ang likuran mo.
This signify not stable yung energy ng upuan mo. And when you sit, you have to sit sa wall talaga for stability. Anong mangyayari pag kalikuran mo bintana? Itong negosyo, itong empleyado, itong career na to ay hindi stable. Magpapabago-bago siya, hindi siya tatagal sa industriya, isang click na nawawala na siya. So, So kailangan yan po. mataas yung aking upuan, hindi ganito ka Yes ba? po. Mas mataas. Yes po, dapat mataas. Yes po, Yes. dapat mataas ang upuan mo, tama. Mas kailangan pa ng kurtina sa likod. Dapat cortina, takpan mo po yung curtain, yung bintana sa likuran mo. Hindi maganda likuran mo bintana. Okay, sabi ni Triple KM Sabrina Riosa, good evening Master Hans and Mami N. Question po, okay lang po bang nakaharap ang office table sa front glass door ang office? Front glass door office. The question, hindi ko masyado ma-visualize, hindi ko ma-imagine anong ibig sabihin niya. Pero kung ang office mo ay nakaharap ka sa main door ng office mo, glass door ng office mo, ikaw yung magiging gwardiya ng opisina mo, hindi ka boss. O ibig sabihin sa mga receptionist yun. Okay, ikaw yung gwardiya. O may ID ka ba? Wala ka ID. Pero kung ikaw yung mismong CEO, ikaw mismo yung owner, at pagbukas ng glass door, ikaw na nakikita agad-agad lahat ng problema ng opisina mo dadaan sa'yo. Yung walang pambili ng tubig. Boss, walang pambili ng tubig! O, ikaw na, pati ba ng pambili ng tubig? Ako pa yung mamumblema dyan, yung mga ganun. Dapat yung office ng boss, dapat nakatago. Got it. Okay, thank you so much. No, ang dami pa nating mga questions pero puro mga specific na. Yan. So thank you so much for these valuable insights, Master Hans. No, meron ka bang mga final words for our viewers? Final words for our viewers, ang buhay, ang trabaho ay blessing mula sa langit. Ito po ay dapat mahalin natin kung kayo empleyado. Kung kayo naman negosyante, kayo po ay dinestiny ng ating energy, ng ating universe, ng ating God, na mag-share. Hindi lang puro income. Siyempre, kailangan natin ng income. Pero kailangan din natin ng sharing. Paano ba tayo makaka-share sa ating komunidad, sa ating society, sa ating mga tao? Alam ba, nagluluto ka ng pagkain. Dapat naman yung mga ingredients mo healthy. Kung ikaw naman empleyado, nagluluto ka ng baka naman di ka naghugas ng kamay. Galing ka CR, naghugas ka, kiniluluto mo yun. Yung mga ganyang malasakit, malit na bagay, pero may malaking impact sa society natin, may malaking impact sa buhay mo. Ako po si Master Hans Kua, wishing everyone a happy, healthy, successful Year of the Fire Ox. I-follow niyo po ako sa aking Facebook, Master Hans Kua, sa aking Instagram, Master Hans Kua, TikTok, YouTube, at X, at saka Threads po, Master Hans Kua. At maraming salamat. Ibili niyo po yung libro at saka mga trainings, mga seminar ni Mami Negosyo. Para po maging successful tayo sa buhay, sipag, tiyaga, pero dapat tayo rin po ay nag-enhance. Nagdadagdag tayo ng skills. Manood kayo lagi sa mga Facebook Live, sa mga video reels. Ako mismo nanonood sa mga reels ni Mami Negosyo. May reels din ako. May mga video din ako everyday. 3 video din po ang ina-up ko everyday. At hindi lang po sa video, marami naman po ako mga TV, radio everyday na mga pinopost sa social media ko po. So, kita-kita tayo dito po sa Cityland Shaw Tower, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. At mag-PM kayo sa aking Facebook page para makabili ng mga pampaswerte, mga lucky charm. Good evening everyone. A happy, healthy. Maraming salamat. Mami Negosyo, maraming salamat sa lahat ng nanonood, nag-comment, nag-like, nag-follow. Okay, so maraming salamat ulit, Master Hans Kua. Maraming salamat ulit sa mga nanood sa atin. It has been an honor to have Master Hans Kua actually. Join us again, no? Kung if you learned something today and you found this very helpful, remember to visit. Personally, ako bibisita talaga ako kay Master Hans Kua. One of these days, makikipag-appointment ako. So join us again next Tuesday. Sa Tuesday, balik tayo sa ating time slot na alas 3, okay? It's a special session episode of Meet My Mentor series. Alam nyo ba ang mentor ko? It's my eldest daughter. Pwede bang maging mentor yung panganay na anak? Of course, kung mas magaling na siya kaysa sa'yo. No? So, ang topic niya ay, do you need to be a master of entrepreneurship to grow your business? Until then, keep shining and keep being business-minded, Pinoy.